pananaw sa buhay, Panginoon. Kaya Lord, nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon. At nawa Lord, ipagkaloob niyo sa amin, Panginoon, yung inyong pagpapala, Panginoon, na binibigay sa amin sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God po. Purihin ng Diyos. Okay po, sa ating mga Bible, mga kapatid, ay buksan natin sa aklat sa Ebanghelyo po ni Juan, Gospel of John, sa ating mga scripture. Ayan. Sa Ebanghelyo ni Juan, sa chapter 1, at atin pong babasahin po yung babasahin po natin yung verse 29. Verse 29, tita. Ayan na po. Kita niyo, tita, son? Verse 29 po. Ay, basta po yung salita. Buksan natin. Yan. Kita na, tita? Kasi ako medyo, mata ko nandito. Ito. Sige, Kita niyo, tita. tita? Sige, man yung bad. Yung good news. Good news? Yung bakaran. Sige, tita, ako magpapalala. Gusto na ipasa yung good news. 1 verse 29. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Okay, purihin po ang Diyos, no? Sa talatang yon. Ito, tita. So, ayan, verse 29, no? So, yung binasa po sa atin ay napakahalaga pong ano niya, no? Talata, mga kapatid. Opo. Kaya sabi po rito ay yung reading glass, tita. Kahit na ako, hindi ko So ano po, no, ito pong binasa po natin ay napakahalagang talata kasi po may isa pong guro, no, mag-aaral po ng Biblia na American na Hudyo, no, si Jonathan Cahn. Nakikita siya sa YouTube, napapanood sa ibang bansa. Kahit dito po. Sabi niya na ito yung sa tingin niya na pinakamataas na tema ng Bible. No? Ano ba yung pinakamataas na tema ng Biblia, tita? No? Yung sinasabi na ano ba ang sentro ng banal na kasulatan? Ano? So sabi niya, sumisentro to sa kordero ng Diyos, sabi niya. So naniniwala ako doon kasi po, ang ganda ng Biblia kasi hindi sinabi na nakasentro sa sekta, hindi sinasabi nakasentro sa relihiyon ng tao, kundi ang sabi niya, nakasentro ito sa kordero ng Diyos. No? So bakit po ba sa dinami-dami ng hayop, mga kapatid, no? Bakit kordero po yung pinili ng Diyos na kakatawan sa kanyang pagliligtas sa tao? Ang kordero po, alam naman natin na may mga negativity din ng kordero. No? Ang kordero po, isa sa mga hayop yan na engot, tita. Kumbaga, hindi po siya madali siyang maligaw, madaling makain ng mga wild beasts, no? Ng mga lobo, ng leon. Opo, napaka-vulnerable na hayop ang kordero, no? Ang isa pong tupa ay isang hayop po na masasabi ko po na mahirap siyang mahirap pong mawala yung paningin mo sa kanya kasi umaasa sa sayo. Pag ikaw pastol ka, kunyari po, pinapastolan mo mga tupa, ang aasahan lang ng mga pastol, ikaw, natitingin sa kanila. Pero sila, karaniwan, di ba mayroon nga pong pag-aaral na kapag ang tupa pala umiinom sa ilog, kailangan tingnan mo rin kasi habang umiinom, tita, nasasawsaw na pala yung kanilang balahibo sa tubig. Tapos ang mangyari, bibigat yung balahibo hanggang sa malunod na, tita. Pag bumigat na yung pakiramdam nila,
mapupunta sila sa ilog, tapos tita, hindi rin marunong lumangoy. No? So, mamamatay. Ganon. So, ang ano talaga po ang tupa ay hayop siya na tanga. No, pero sabi nga po, bakit ito yung pinili ng Diyos na sisimbolo ng kanyang pagliligtas? Kasi ang isa sa maganda namang katangian ng tupa ay maamo, tita. O maamo ang tupa. So, maganda talaga ito yung magandang karakter ng isang tupa, tita, no? Maamo. Hindi po siya mabagsik, no? Di tulad ng kambing, nanunuwag pa yung kambing eh. Pero yung tupa hindi talaga. No? Madali siyang sumunod. Kaya po, naniniwala ako na ito yung ginamit ng Diyos na hayop para ipakilala yung simbolo na yun ng hayop na ito na yun yung gagawin niyang pagliligtas sa atin. No? So, ang Panginoong Jesucristo, tinawag siya na tupa. No? Sabi po, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, ang magandang tanong dito, ano po bang ibig sabihin na nag-aalis ng kasalanan? Kasi, nang tingnan ko sa Google yung ibig sabihin ng pag-aalis ng kasalanan, no? Kasi, alam naman natin ang Bible natin ay, ano na po no? Hindi, kumbaga po, translated na siya sa Tagalog. So, nawawala yung yung malalim na kahulugan ng isang talata sa Bible. Ang karaniwan po ng Bible natin, kumbaga po, kung yan ay nasa ibang salita na, parang nawawala na yung yung pag nagbigay ka ng kahulugan, parang nawawala. Pero kung babalikan mo po yung original na Biblia, no? Yung tita, yung original. Halimbawa po yung gawa sa Hebreo, no? Yung sa Israel na letra. O kaya yung original naman na bagong tipan natin isinulat sa Aramaiko at sa Griego, no? Salita sa Middle East. So, nung balikan ko po yung kahulugan, ang nakalagay doon pala sa sinasabi na narito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano po pala siya? Past tense. Ibig sabihin po, pag sinabing past tense, parang yung deklarasyon ay nangyari na. Kumbaga po parang ganito yung esensya niya. Narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Parang nangyari na. Kaya iniisip ko din, bakit ganito yung sinabi ni Juan na siya ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan? So, hindi pa man napapako ang Panginoon sa krus. Wala pa po yung, di ba, hindi pa siya dyan napapako, tita. Nakita pa lang siya na magpapabautismo, di ba? Kasi ang Panginoong Jesucristo, tita, nabautismoan eh. Di ba, nagpabautismo siya sa pamamagitan ni Juan. At galing kay Juan yung verse na yan, na ang sabi niya, narito ang kordero ng Diyos. Ang itinuro niya ang Panginoong Jesucristo, no? So, hindi pa talaga siya nakikilala dyan na siya ang propeta, siya ang magliligtas sa tao, wala pa po. No? Pero sinabi niya na ito yung naglilinis ng kasalanan ng tao, no? Sabi niya. Kaya, ba't nalaman ni Juan yun? No? Kasi alam naman natin si Juan, propeta ng Diyos. Amen po. Pinakilala sa kanya ng Diyos na yung taong lumalapit sa iyo, ito yung anak ko, na siya ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya po ang rito, no? Ang tanong dito, kailan ba talaga inalis ng Diyos ang kasalanan ng sanlibutan? No? Kailan ba talaga nangyari? Alam niyo po sa Bible, no, may talata po na nagsasabi na wala pa pala tayo, tita, no? Wala pa ang mundo, tita. Hindi pa tayo lumalalang, hindi pa tayo lumilitaw sa mundo. Nandiyan na ang Panginoong Jesucristo, no? At ang kanyang pangalan po ay salita ng Diyos. Yan ang kanyang pangalan. At ang matindi po rito, nakasulat din na ang pagiging ng kordero, tita, ang pagiging kordero ni Kristo, ay kordero na siya, wala pa tayo. May nakasulat po sa Bible, mababasa natin na nandyan na siya bilang kordero, wala pa tayo, tita. At ito yung malupit, tita. Hindi pa tayo nagkakasala nun kasi wala pa nga tayo eh. Pero bakit po nakalagay sa Bible na nangyari na ang lahat, tita, wala pa tayo? Kumbaga po ganito, may naglinis na ng kasalanan, wala pa tayo. Nandyan na ang kordero, tita, wala pa tayo. Ba't gano'n, no? Wala pa tayo. Kasi mga kapatid, gusto ko lang pong makita, no? Gusto kong makita nyo po na ang Diyos kasi alam niya po ang lahat ng bagay, no? Alam niya po, tita, ang hinaharap, no? Ibig sabihin, bago pa po mangyari, alam na po ng Diyos eh. Kaya, alam na rin ng Diyos ang solusyon sa problema. Amen po. Alam na ng Diyos. Ibig sabihin, bago pa, tita, mangyari, ang Diyos may solusyon na. Tama o hindi po? Di ba? Alam na ng Diyos. Bago pa po mangyari ang isang bagay, alam na ng Diyos ang solusyon sa problema natin. Kaya nakita ko po na ang Diyos talaga makapangyarihan. Amen po. Kasi
Bago pa po mangyari ang lahat ng bagay, nandiyan na yung solusyon. Nangyari na po. Ibig sabihin pala, tita, alam na ng Diyos na ang tao ay magkakasala. Tama po. Alam ng Diyos na tayo ay magkakasala. Alam na ng Diyos na tayo po ay pahihirapan ng kasalanan. Di ba, tita? Alam ng Diyos na tayo ay makakaranas ng mga kapighatian kasi nakikipaglaban tayo sa kasalanan, di ba, sa kahinaan natin. Pero wala pa pong lahat ng ito, di ba, tita? Wala pa tayo, wala pa nga ang lahat. Ang Diyos may solusyon na. Di ba, tita, no? Ang Diyos mayroon ng sinabi na alam ko ang gamot sa problema. No? Pinakita niya na. Kaya pinakita rin kay Juan. Di ba, tita? Sabi ng Bible, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Ibig sabihin, dumating na yung solusyon sa problema natin. Amen po? Kaya mga kapatid, no? Ito yung sinasabi ng Bible talaga na maganda na malaman natin to, no, tita? Kasi, bakit po ba naniniwala tayo mga Kristiyano na wala pong daan patungo sa Diyos, si Kristo lang? Bakit yun ang paniniwala natin? Kasi po, kadalasan mga kapatid, yung paniniwala po natin, binabangga yan, tita, ng mga tao na sasabihin ko po ito, mas matalino pa sa Diyos. Parang gano'n, ano? Parang ganito, tita. Halimbawa, ganito. Pag sinabi natin si Kristo lang ang daan, di ba ang tao papalag? Kasi ang tingin ng mga tao, bakit? Ang Kristiyano lang ba ang may tunay na relihiyon? Bakit ang Muslim? Hindi, sasabihin nila, tita, ganito, kaming mga Muslim, hindi ba kami rin ang daan patungo sa Diyos? Yung ibang paniniwala, tulad ng mga Buddhist, ng mga naniniwala kay Buddha, bakit kami, di ba? Hindi kami naniniwala sa Diyos nyo, Pero pwede naman kami maging mabuti sa tingin namin, pero bakit sinasabi nyo na kayo lang ang tama? So, ang tanong dito, bakit tayo lang ba ang tama? Di ba ganon? Ito mga kapatid, no, bigyan ko lang kayo ng idea. Hindi natin sinasabi na tayo lang ang tama, no? Kasi in the first place po, tayo pa nga ang dapat mailigtas ng Diyos mula sa kasalanan. Kaya hindi inaangkin ng mga Kristiyano na tayo lang ang tama. Ang sinasabi natin, kung mayroon pong may tama na bagay, no? Yung sinasabi natin na yung katotohanan, no? Kasi gusto ko pong i-connect yung salitang tama sa totoo, no? Bakit natin sinasabi na alam natin yung totoo? Kasi isa tayo sa mga tao na kinahabagan ng katotohanan. Naintindihan niyo mga kapatid? Ibig sabihin po, kaya natin alam na may totoo kasi may nagpakilala sa atin. Di ba? Di ba sabi ni Kristo, siya lang ang katotohanan. Siya lang ang buhay. Di ba? Walang makakarating sa Diyos kundi sa pamamagitan niya. So inangkin niya 'yon. So pinakita niya rin sa atin na namatay siya para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Tama ho ba mga kapatid? No? Parang inano ng Diyos pinakita. No? Kumbaga po, pinatunayan. No? Yun yung word na gagamitin natin. Di ba, tita? Binigay niya ang buhay niya dahil sa atin. Ang masakit ng tita, hindi naman tayo karapat-dapat. Di ba, tita? Kasi makasalanan tayo Tama ho ba? May kasamaan tayo ng puso tita. Di ba? Kaya ang totoong Kristiyano, hindi mayabang. Tama ba? Hindi natin sinasabi na, tama lang Diyos na iniligtas mo ako, mabait ako Wala akong narinig na totoong Kristiyano na nagsabi na mabait siya. Alam niyo po yung narinig ko sa totoong Kristiyano? Sinasabi niya na, Panginoon, kailangan kita. Mahina ako, makasalanan ako. Di ba? Ang totoong Kristiyano, hindi niya inaangkin na mabait siya. Nakikinig, tita, no? Wala akong nakitang ganon. Ang nakita ko sa mga totoong mabuti, sinasabi nila na, hindi ako mabuti, Panginoon. Pero dahil sa inyong habag, nandito ako, di ba? Tinawag niyo ako, di ba? So, hindi natin inaangkin na mabuti tayo, di ba? Ang inaangkin natin, mayroong Panginoon na gumawa para maging mabuti tayo. Pero sa sarili natin, wala, di ba? Hindi natin inaangkin na nagpakabuti tayo at nagawa natin, di ba? May nahabag sa atin, may nagbago ng buhay natin. Kaya mga kapatid, ang mga Kristiyano po, sa totoo lang, no? Malalim yung pagkaunawa natin sa salitang mabuti. Tama ba? Hindi natin inaangkin yun na nagawa natin sa sarili nating lakas. Kaya sabi ng Bible sa atin, may nag-alis ng kasalanan natin, no? Hindi natin kayang alisin yung sarili nating kasalanan. Kasi tita, kung tayo ang may gawa, na tayo ay naging banal sa sarili natin, malabo. Kasi parang ganun yung tita, parang ganito lang. Halimbawa, aso ka. Kaya mo bang maging pusa? Di ba hindi? Pag aso ka talaga. So kung ikaw makasalanan ka talaga, tita, di ba? Hindi mo kayang sabihin na maging Diyos ako. Wala Maging anghel ako sa salita lang. Walang ganun, di ba?
Walang tao na kaya niyang baguhin ang kanyang sarili sa sarili niya, no? Kaya lang, yung ibang tao nga tita, ang kanilang sinasabi, kaya ko, di ba? Magagawa ko sa isip ko. Pero yun nga po, alam natin na sila din sa sarili nila, alam din nila na hindi pala. Di ba? Kailangan mawala ang sarili, kailangan maalis tayo. Kailangan, para maalis ang kasalanan ko, kailangan ako din ay mamatay. Ganon tita eh. So, hindi talaga natin kayang alisin, di ba? Pwede natin i-kondisyon na maging positibo lang tayo, mag-isip lang tayo ng tama, pero tita, babalik at babalik pa rin yung kalikasan natin na mahina tayo at makasalanan, no? Kaya ang sabi ng Bible sa atin, kailangan may ibang mag-alis. Tama ba? Hindi tayo sa sarili natin na mag-aalis, kundi may ibang maglilinis sa atin. Tama po ba? Kaya ang sabi ng Bible, dumating ang kordero ng Diyos. Amen po, na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, no? Kaya mga kapatid, ang sabi ng Bible sa atin, eto ang pinakamataas na tema ng Bible kasi sabi ng Biblia sa atin, ang kordero po ay simbolo ng kaligtasan natin. Amen po. Siya po ang sumisimbolo ng kaligtasan. Meron akong tanong, masasagot niyo to. Nang ang tao ay magkasala, ano ang ginawa ng Diyos bagamat dineklara niya ang naging resulta ng kasalanan? Di ba sabi ng Diyos dito sa tao, pag kinain mo ang kasalanan, mamamatay ka, tama? Pag kinain mo ang puno ng karunungan, mamamatay ka. Di ba, tita, hindi naman namatay ang tao nung kainin niya, tama ba? Hindi siya namatay eh. Pero di ba may namatay sa kanyang pagkatao, tama ba? Yung kanyang spiritual na kalagayan, no? Pero yung physical niya, nanatili pa rin, no? Pero mamamatay pa rin yung tita, someday, di ba? Kaya ang tao namatay nung oras na siya ay nagkasala na, namatay na siya. Hindi nga lang bigla ang tita. Ngayon, eto, ano pa yung napansin nyo sa Diyos nang ang tao ay magkasala doon sa Genesis? May ginawa ang Diyos di ba? Dineklara niya ang consequence tita. Yung naging bunga ng pagkakasala, di ba ang sabi ng Diyos? Mamamatay kayo, maghihirap kayo. Pero ano yung ginawa ng Diyos? Hindi niya tayo pinabayaan, di ba? Nang magkasala ang tao. Di ba may ginawa siya? Di ba tita, nakahubad tayo? Simbolo ng kasalanan ng kahubaran eh. Di ba dinamitan? Di ba? Di ba sabi tita ng Diyos, gumawa ang Diyos ng damit at ginawang pangdamit sa tao. Ang unang damit ng tao hindi galing sa atin. Napansin niyo po? Diyos ang gumawa tita, di ba? Ng unang damit. At idinamit niya sa tao yon yung unang damit. Hindi tayong gumawa. So yung tita, simbolo na yon na yung kasalanan natin, pwede niyang takpan. Tama ba tita? Tinakpan niya ng ginawa niyang damit. Tita, yung damit na yun galing sa gawa. Hindi tita, yung dahon na ginawa natin, pinaalis ng Diyos yun. Di ba gumawa tayo ng dahon, pinantakip? Hindi naman niya sinabi na, okay, damit nyo na yan. Hindi, di ba? Inalis ng Diyos yung tita, ibang idinamit niya. Siyang may gawa. Kaya tita, hindi mo pwedeng takpan ang sarili mong kasalanan. Tama ba? Yun ang simbolo ng tita. Yung sarili mong kasalanan, huwag mong takpan. Tama ba? Pakita mo sa Diyos, Panginoon, ito ako. Makasalanan. Anong gagawin ko? Kahit takpan ko to, makikita pa rin yung kahubaran ko. So, nakita ng Diyos na wala kang damit, akong magdadamit. Di ba? So, simbolo yun mga kapatid na hindi natin pwedeng takpan ang sarili nating kasalanan. Di ba? Sabihin natin sa Diyos, Panginoon, hubad ako. Kailangan ko ng damit mo. Di ba? Ikaw ang gumawa ng damit ko. Hindi ako. Kasi hindi ko kayang gumawa ng sarili kong damit. So, ginawa ng Diyos yun. So, ngayon marunong natin gumawa ng damit. Pero tandaan natin dito, di ba? Ang Bible po, kwento ng spiritual yun, di ba? Hindi physical yun. Nagdadamit tayo sa physical. Tama ba, tita? Kasi ayaw natin makitang hubad tayo, di ba, tita? Tita, tanong. Tita, bakit tayo marunong magdamit? Gusto nating takpan yung ating kahubaran, di ba? Sa physical. Pero bakit, tita, ayaw nating takpan yung kahubaran natin sa spiritual? Napansin nyo, tita? Makapal ang mukha ng tao. Pinangangalanda ka natin, di ba, na eto ako makasalanan ako. So mamumuhay ako sa kasalanan. Di ba, tita? Hindi tayo nahihiya. Di ba? Pero ang hindi natin alam, ang kahubaran ay kahihiyan. Di ba, tita? Subukan mong maglakad ng hubad. Di ba? Di ba? Pag titingin ng katita at nakakahiya, di ba? Pwede kang hulihin ng pulis eh. Di ba? Kasi iskandalo yun eh. Sa Diyos, ang kahubaran sa Kanya, hindi yung physical, kundi yung spiritual, tita. Hubad tayo sa spiritual, di ba, tita? Kitang-kita ng Diyos na marumi tayo, pero pinangangalandakan pa rin natin. Di ba ganon? Kaya, ang tao, ang tingin niya, kaya niyang damitan yung kanyang sarili. Di ba, tita? Pero hindi. Tama ba? Kaya, di ba yung damit na yung tita, naniniwala ang mga scholar na balat yun ng kordero.
balat yun ng tupa, tita. Di ba? Opo. Hindi yun ibang balat, kundi balat ng tupa. Tama, no? Kaya kung isipin nyo po, pinakita na pala sa Bible na yung balat ng tupa, ginamit na pang damit sa tao. Ito pa po, isang... Nilad lang yun ang Opo. Ito pa, may mababasa kayo sa Bible, no? Yung ano, tita, ng palabasin ng Israel mula sa pagkaalipin, di ba? Ano po yung ikasampung salot na dumating sa Ehipto? Di ba yung anghel ng kamatayan, tita? Ang anghel ng kamatayan, papatay lahat ng panganay, di ba? So, pag ikaw panganay, sino panganay po? Ang asawa ko panganay. Ako bunso eh. Opo. So, kayo tita panganay, no? Kasi ang panganay kasi sumisimbolo ng ano ng Diyos, pag-aari ng Diyos. Pero ang malupit, doon sa Exodus, papatay ng panganay, di ba tita? Yun ang huling salot. Lahat ng panganay tita mamamatay. Mapa-Israel, mapa-Egyptian mamamatay. Pati mga hayop nga mamamatay. Pero ang sabi ng Diyos, hindi papatayin yung may dugo ng tupa. Di ba amen tita? Yung hindi mamamatay ang panganay sa isang pamilya kung yung bahay niya may dugo ng tupa. So tita tanong, nang dumating yung anghel ng kamatayan, ang palatandaan ng anghel, hindi niya papatayin yung panganay kung may dugo ng tupa. Eh kung wala? Kung wala titang dugo, mamamatay panganay o hindi? Hindi po, kung walang dugo, mamamatay yung panganay o hindi? Mamamatay, tita. Oo, kasi ang dugo nga ang palatandaan na hindi dapat patayin. So kung napansin nyo po, no, sa Bible po, mahalaga ang dugo ng kordero, tita. Dugo na malinis. Tama po ba? Dugo na sakdal. Ibig sabihin, pinakikita ng Bible na pag walang dugo ang bahay mo, ibig sabihin hindi ka sakdal. Di ba, tita? At ang malupit dito, tita, wala kasing nagpasakdal sa'yo. Tama ba? Hindi mo pwedeng pasakdalin ang sarili mo eh. Kaya, yari ka sa Diyos. Papatayin ka. Di ba, tita? Matotodas ka pag wala kang dugo. Kaya alam nyo po, no, naintindihan ko po ito eh, no, na ang pananampalataya pala, galing sa dugo, tita. Opo, kasi sabi ng Biblia, ang pananampalataya natin sa Panginoon, pananampalataya din sa kanyang dugo na itinaga sa krus. Amen po? Di ba may nakalagay sa Roma? Tita, basahin nyo nga po yung ano, yung nakasulat tita sa Roma. Ito po, no, may mababasa po tayo rito, no, na, alam niyo po ba naka-video lang po tayo? Nagluloko yung aking ano eh. Hindi ako makakonect mahal sa FB Live. Bakit? Kaya ano na lang ako. Baka may ng signal. Signal. Pero may YouTube. Tita, basahin po natin yung Roma. Ito po yung huling verse natin. Roma chapter 5. Pasensya na po, mali po pala. Roma chapter 3 pala. Okay. Ay, hindi po. Chapter 5 pala. Sorry po. Roma chapter 5. At basahin po natin yung verse 9. Ito. Roma chapter 5, verse 9. Yung baka... Ay, hindi nga pala mabasa ni tita. Sa mabuting balita. Kawawa naman si tita, wala palang salamin. Sorry, tita. Balik ko lang. Sorry po. Tensya na po. Chapter 5, verse 9. Sige, mala nasabi sa mabuting Yung balita. number, di ko maano. Maliliit na kasi tita. Maliit kasi masyado, tita. Pero basa nyo? Dapat may reading glass. Napapasa ko naman kaya lang yung mga number. Ako, mataas na rin ang grado. Nag-vlog na rin yung ano ko. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, Kailangan... Ayun pala. Sige nga, mal, ulitin mo nga. kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa buot ng Diyos. Di ba sabi tita, tiyak na maliligtas? Ibig sabihin, ang kaligtasan po, matitiyak mo kapag may dugo ka ng kordero. Amen po? Kaya ito mga kapatid, na yung problema ng relihiyon sa panahon natin. Ano, alam niyo po, meron akong nakita rito na na bago po tayo magtapos. Sabi po rito, sa panahon daw natin na to, mali ang pagpapakilala kay Jesus ng mga simbahan. Kasi ganito, ang problema sa modernong mabuting balita na pinapangaral sa mga tao ngayon, kung bakit ang mga tao tita na walang kaalam-alam, ignorante. Kasi ganito, halimbawa ganito, nangangaral tayo ng Jesus na hindi nakaka-offend sa kasalanan. Para bang lahat ng tao ay welcome. Hindi ko po sinasabi na mahigpit ang Diyos, no? Mahigpit po siya talaga pagdating sa kasalanan, tita. Yun ang totoo, no? Huwag nating anuhin yun, no? Huwag nating utuin ang mga tao na mabuti ang Diyos. Totoo naman, mabuti siya. Pero pagdating sa kasalanan, hindi niya pwedeng anuhin yun eh. I-tolerate, di ba? Mabuti ang Diyos kung talagang handa ang tao magpakabuti. Pero tita, kung
patuloy tayo magpapakasama. Sasabihin ba ng Diyos na, ay okay lang din, mabait naman ako. Di ba, no? Hindi naman ganun ng Diyos, di ba? So, ito yung mga maling pagpapakilala sa Panginoon na ang Diyos, hindi siya nag-o-offend ng tao, wala naman siyang iniuutos. Parang ganun, di ba? Ang okay lang na may relationship ka sa Kanya, okay na yon, parang ganun lang, di ba? Parang ang salitang relasyon pa, parang inaano pa, tanggap ka ni Lord kung sino ka, parang ganun, di ba? So, parang sa tingin ng mga tao ngayon, si Jesus ay hindi nagde-demand ng pagsisisi, ng pagbabalik loob. Ang tingin natin sa Panginoon, ano lang, tropa-tropa, tita, parang hindi natin siya tinitinan na siya ang Panginoon natin. So, ibang Jesus yung pinapangaral ngayon. Kaya napansin yung mga kapatid no, na sa modernong simbahan, tita, diba? Kahit sa mga born again na sinasabi natin, maraming Kristiyano, tita, napansin nyo po na walang pagbabago, di ba? Hindi natin sinisikap magbago. Parang wala sa puso nila na magbabago ako. Ba't ganito ako? Hindi nila kilala ang sarili nila. Parang hindi sila nagsisikap na magbaguhin yung kanilang kasalanan, di ba? O anumang kasalanan na mayroon ka pa. Parang wala ka nakikita, tita, na sinisikap baguhin yon. Kasi nga, tita, ang pagpapakilala sa Panginoon, para bang okay lang siya kasi mahal niya tayo, friend natin siya. Pero ang hindi natin alam, tita, di ba may sinabi ng Bible nag-aalis ng kasalanan. Amen po, di ba? Hindi pwede mga kapatid na ang kasalanan, panatilihin niya lang sa atin. Tama ba? Aalisin niya yan kasi hindi tayo pwedeng makarating sa langit, tita, na makasalanan pa tayo. Kaya nga, kailangan alisin Di ba kayo nga ginamit ang Bible, tita, di ba? Narito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan. Hindi ka pwedeng pumunta sa langit, tita, ng makasalanan. Tama ba? Kailangan, pinatawad ka na. Kailangan, nilinis ka na. Diba? At Diyos lang ang may kapangyarihan gawin yon. Tama po ba? Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na okay lang yan kasi mabait naman si Lord sa atin. Diba? Okay lang na, magpakabakla, magpakatomboy kasi mabait naman si Lord sa atin. Mga kapatid, kung yung tao mang nasa relihiyon gusto pa ni Lord ma-born again. Di ba, tita, si Nicodemus, sabi niya kailangan ma-born again ka kasi hindi porke ikaw religyoso ka, mabuti kang tao sa langit ka na, di ba? Sabi ni Lord, hindi pwede. Kailangan ka ma-born again. Di ba sabi niya si John 3? Kaya, tita, ang pagpunta po sa Diyos at sa langit, itong totoo hindi po talaga madali. Mahirap po. Di ba, no? Hindi tulad ngayon, parang ang Kristyanismo, tita, ini-easy-easy lang. O, tanggapin mo si Lord. Okay na yan. Hindi ganon kadali. Ito pa isa, puntahan ko lang yung ibang reliyon, tita. Sinasabi din ng iba, sumunod ka sa utos, gawin mo itong magpakabuti ka, kasi sa gawa tayo huhusgahan. Ito naman ang sinasabi ng Bible, tita. Yung gawa ng Diyos, tita, ang tinutukoy. Pag nakita ng Diyos yung kanyang gawa sa'yo, yun ang sinasabi niyang gawa na hahatulang ka sa gawa. Pag Kristiyano ka, hindi naman yung gawa mo yung gagamitin ng Diyos sa'yo di ba? Yung ginawa niya sa'yo na tinanggap mo. Di ba, tita? Yun ang tunay na gawa. Doon ka magiging totoong mabuti. Hindi totoo yung sinasabi ng ibang relihiyon na magpakabuti ka sa sarili mo para pumunta ka sa langit. Yan ang problema ng mga relihiyon tulad ng ADD, tulad ng Sabadista, na sumunod tayo sa utos ng Diyos. Ang problema nga, tita, wala nga nakakasunod dun Kasi ang totoong sumusunod sa utos, puso ang sumusunod, tita. Diba? Hindi yung gawa mo na nakikita lang ng mata. Kasi ang tao, sakit natin ang pagiging hipokrito. Parang ganito, tita. Gawa ko na mabuti. O, pakita nyo, gumagawa ko. Yan, Parang ganun, tita Parang payabang. O, ito, nagsisimba ko tuwing linggo, Hindi ko sinasabi huwag magsimba. Mahalaga na magsimba. Diba? Utos yan sa atin. Pero, alam natin, sumasamba ka sa Diyos kasi alam mo ligtas ka na. Pero tita, mali. Pag iniisip natin na sasamba ako sa Diyos kasi sasamba ako kay God kasi kailangan ko makarating sa langit. Kailangan kong i-perform yung sarili ko na mabuti ako. Diba? Mali na yung tita. No? Huwag kang titang magsisimba lang kasi sa tingin mo, pupuntos ka ng kaligtasan mo. Hindi mo nga gawa ang kaligtasan. Tama ba, tita? Gawa ng Diyos yun. Diba? Kaya ka na lang naglilingkod ngayon kasi alam mo na pinaburan ka ng Diyos diba? Kaya tayo gumagawa ng pagsamba, naglilingkod tayo, gumagawa tayo ng mabuti.
Kasi alam natin na binago na tayo. Tama ba? At patuloy pong binabago. No? Pero hindi mo pwede ipangalandakan sa sarili mo na gagawa ka ng mabuti sa tingin mo para papasukin ka ng Diyos. Walang ang galing sa atin na mabuti dito eh. Wala po. Di ba sabi nga ng Biblia, tao makasalanan? So paano mo ngayon gagamitin, tita, na magpakabuti ka sa sarili mo kung makasalanan ka? Sige nga, di ba? Logic lang yun eh, di ba, tita? Sabi na, magpakabuti tayo, di ba? Huwag galangin ng ama't ina. Di ba ganun sabi ng utos, tita? Pero ipinapakita na ng Bible na hindi natin nagagampanan yun. Yun lang naman ang simpleng logic. Bakit may kautusan? Kasi tita, sinasaway natin, di ba? Kaya nga po, ang batas ng Diyos, ipinapakita ng po ng batas ng Diyos na ang tao talaga hindi kayang gawin ang batas ng Diyos. Parang gano'n lang tita, simple lang natin, no? Sa politika lang natin. Bawal ang kurap. Di ba tita? Bawal niya sa saligang batas eh. Bawal magnakaw. Sino bang nauuna? Tita, sinong nauuna? Yung nasa posisyon. Sila lang nagpapagawa. Kaya yun ang kamot ulo natin. Bakit ang sabi ng batas, huwag magnanakaw? Eh bakit yung nagpapatupad ng batas ang nauuna? Nagnanakaw yung una. Kasi tita, simple lang. Hindi kayang gawin ng tao yung batas. Tama ba? Yung nagpapatupad ng batas, sila ang nangunguna pang. Sila ang kawatan. Kawatan. Kaya yan talaga ang tao, tita. Wala tayong magagawa. No? Ganyan na yan. No? Kaya sabi ng Panginoon sa atin, ako lang ang pwedeng magbago talaga sa inyo. Hindi kayo. Kaya naniniwala po ako na magbabago ang isang tao kung totoo titang papasok ang dugo ng kordero, tama ba? At linisin tayo. Kaya naniniwala po ako na tayong lahat na nandito, alam natin kung paano tayo babaguhin. Tama ba? Kasi alam natin na sa sarili natin, hindi tayo mababago. Pero sa kapangyarihan ng dugo, di ba tita, ng Diyos, na naglilinis ng kasalanan, nag-aalis pa nga, sabi ng Bible, di ba? Naaalis niya. So, kapangyarihan lang talaga ng Diyos, tita, ang pwedeng magpabago sa tao. Kaya, mali ang pangangatwiran, tita, ng mga tao na kaya daw ng taong baguhin ang kanyang sarili. Palala pa nga ng palala yung problema ng lipunan. Di ba, no? Napansin niyo po? Nadadagdagan pa. At ito malupit, tita. Sa panawagan mong magbago ang politika, di ba? Magbago ang mga... napansin niyo lalong lumalala? Lalong nag-aawayaw. Lantaran na nga. Di ba, tita? Lantaran na. Yun, tita. Wala talagang makagawa ng pagbabago. Ang kapal talaga. Doon ako naniniwala na Diyos lang talaga ang pwede magbago sa atin. Opo. Kaya, naman naiintindihan to ng mga Kristiyano, no, na Diyos lang talaga. Kaya nga tayo natututong tumawag sa Diyos, eh, kasi Tingnan mo nung may lindog, di ba? kung wala ang kordero. Ang buhay ay lang ginatawag ng buhay tulad ng isang awit lamang. Tama Merong simura at may Opo. lindol eh. Tama yung kanta. Nung may lumindol, nagtawagan na sa Lord. Si Lord talaga tinatawag nila eh. Tinatawag no? nila nung pati bata, pati matanda. Di ba tita, nung anniversary natin dito, di ba, nabanggit natin yung earthquake, no, na paano kung lumindol ng malakas, di ba, tsaka Ayun pala ang tatawag. nangyari. Di ba? Yun na nga. Kaya turuan mo Lord eh. Lord, naalala na nila si Lord. Yan ang Siyempre, malaki. yun talaga ang ano mo. Sige, eh. ano? Kaya lang, nababanggit mo lang Ang yung pag mga anak Yun ko ang sila tita. ni Pilipina, mga born again din sila doon. Ang pastor nila, gumawa sila ng kanilang maliit na kapilya sa Apupong, Lanton Apupong, Burok City, General Santos City. Kamusta naman sila doon? Na nakabitak-bitak lang yung bahay daw namin doon, pero hindi naman. Hindi naman totally nag-iba. Oo, hindi na. Nakatayo pa rin, pero nagkabatik-bitak-bitak ang